Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Sinadya lamang po naming ibahin ang pangalan at ang lugar para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan po natin. Nang umagang yun, kabubukas pa lamang ng pinto ng simbahang iyon, ay naroon na si Nardo. May pangangayupang na idinulog ang sarili sa harap ng altahan. Napakalaki ang kasawi ang sumisikil sa kanilang mag-anak at halos wala na siyang nasasalat na pag-asa sa kanyang puso na iyon ay matatawiran. Diyos ko! Diyos ko! Paulit-ulit na sambit ni Nardo. Ngunit hindi niya masambit-sambit ang mga kataga ng panalangin niya. Namumuo lamang sa litong-lito na isipan niya. Ang kanyang anak na si Edna ay 3 araw nang nasa ospital sa kadahilan ng nabundol ito ng kotse na kung sinong nagmamaneho na hindi man lamang nagkusang huminto at agad-agad na tumakas. At ayon sa doktor na tumingin kay Edna, milagro na lamang ang makakapagligtas kay Edna. Ayon na rin sa doktor na tumingin kay Edna, ay milagro na lamang ang makakapagligtas. At kahapon naman ay tumanggap si Nardo ng patalastas na isa siya sa 6 na katauhan na nabawas sa kanilang trabaho dahil na rin sa mahinang takbo ng negosyo. Milagro! Ayon sa doktor. Noong araw, noong bata pa si Nardo, ang tinatawag na milagro ay madalas na pag-uusapan ng kanyang lolo at lola na nagis na niyang masimbahin at pinaniniwalaang parang totoong-totoo yun. Ngayon, sa hagibis ng pag-unlad ng karunungan at kahit hindi siya gaanong nakapag-aral, ang paniniwala niya ngayon ay natatakpan na rin sa kanyang isip. Bagamat umuukil-kil din sa kanya ng mga sandaling yun, ang madalas sabihin sa kanya ng kanyang lolo Pidyong, Nardo, apo, tatandaan mo, ang milagro ay nasa may pananalig lamang. Naniniwala po ako! Naniniwala po ako! Tulungan niyo po akong makapaniwala.
Tulungan niyo po ako. Bigyan mo po kaming mag-anak ng milagro. Pumulas ang buong damdamin ni Nardo. At kung wala ng katagang mabuo ang kanyang tinig, ay napabasag siya ng impit na pag-iyak. Pare, tila mabigat yung problema mo. Anang isang tinig. Hindi inaasahan ni Nardo na may katabi siya sa pagkakaluhod niyang iyon. Pinahid niya ng likod ng isang palad ang mga luha sa pisngi at napatingin sa nagsalita. Isang lalaki ang nakaluhod din sa kanyang tabi. Lumapat sa kanyang mga mata ang kaanyuan nito. Nasa katanghaliang gulang. Hindi masasabing may bikas. Ngunit, hindi rin naman pangit. Hindi kahabaan ang buhok nito. Karaniwang jacket ang suot. Pantalong dirty white ang kulay. At nakasapatos ng digoma. Pare, ako may problema, sabi ng lalaki. Ngunit, baka may maitulong din ako sa iyo, sambit ng lalaki. Pare, wala kang may tutulong sa akin, tugon ni Nardo, na puno ng kawalang pag-asa. Pare, ang kailangan ko, milagro! Milagro ng Diyos! Yan ang kailangan ko! Dagdag pa ni Nardo. Ganun ba kabigat, pare? Kung sa bagay, walang imposible sa kanya. Tugon ng lalaki. Tumayo na si Nardo. May pagkayamot siyang nararamdaman sa kausap. Ang hanap niya'y katahimikan. Ngunit pihong huhuntahin lamang siya ng lalaking iyon. Hindi niya kailangan ang kahuntahan sa mga sandaling yun. Hinakbangan na lamang niya ang mga paa ng lalaking nakaluhod pa rin at walang paalam na lumabas ng simbahan. Mabigat ang mga paang tinalunto ni Nardo ang daan. Hindi patungo sa ospital na kinaroroonan ng kanyang anak na si Edna. Ayaw na niyang makatanggap pa ng kahit na anong balita mula sa kanyang asawang si Marta na nagbabantay dito. Ayaw rin niyang umuwi ng bahay upang makita ang dalawang maliliit pang anak na alaalaga ng matandang biyenan niya. Ayaw rin niyang umuwi ng bahay upang makita ang dalawang maliliit pa niyang anak na alaalaga ng kanyang matanda ng binan. Kanginang nasa simbahan siya. May banaag ng pag-asa. Kaninang nasa simbahan siya, may banaag ng pag-asang wari nagbanyuhay sa kanyang dibdib. Ngayon, sagad na naman sa kanya ang kawalang pag-asa. Naramdaman niyang muli ang mawala sa maalong dagat ng buhay. Ano pa ba ang kabuluhan niya?
na manatiling ano pa ba ang kabuluhan niya na manatili pang nabubuhay. 45 taon na siya at walang sariling katangian, kaagpangan. At sino pa kaya ang magkakamaling tanggapin siya sa trabaho? Madaragdag lamang siyang pasanin ni Marta na sa pagsisikap sa pananahi, ang dating sinasweldo niya ay pantulong lamang. Ano pang magiging silbi ko sa aking pamilya? Ano pang magiging silbi ko sa aking pamilya? Kung wala na ako, isang bibig pa ang maibabawa sa kanila. Parang panunukso ng isang kung sino sa isipan ni Nardo. Nang makarating si Nardo sa ibabaw ng tulay Ayala, may namatyagan siyang parang sumusunod sa kanya. Ayaw niya sanang pansinin niyon, ngunit hindi rin niya napaglabanan ang pagtingin. Ikaw? Sambit ni Nardo. Iyan din ang lalaking nakatabi niya sa pagluhod kanina. Pare, akala ko hindi kita maaabutan eh. Sambit ng lalaki. Sumapul kay Nardo ang biglaang pagkainis. Ano ba talagang gusto mo? Kasi pare, ganito yun eh. Naisip ko na baka naiisipan mo nang magpatiwakal. Wala riyan ng lunas. Magdaragdag ka lamang ng higit pang problema sa iyong mga mahal sa buhay. Sambit ng lalaki. Biglang nahigit ni Nardo ang kanyang paghinga. Wala kang pakialam. Alam mo pare, wala kang pakialam sa buhay ko. Wala kang paki. Sambit ni Nardo. Kamo kanina. Wala kang paki. Biglang napatungo ang lalaki sa sinabing yun ni Nardo. At napansin din yun ni Nardo. Di ba pare, sabi mo kanina may problema ka rin? Kamo kanina, may problema ka rin. Ang mabuti pa, bayaan mo ako sa aking problema. Pabayaan mo ako. Huwag mo akong pakialaman. At asikasuhin mo naman ang problema mo. Bawi pa ni Nardo. Tumingin sa kanya ang lalaki. Pare, hindi ba't may kasabihan? Ang lunas sa problema, limutin ang problema mo at sikaping tumulong sa problema ng iba. Sambit ng lalaki. Alam mo pare, layuan mo na ako. Iwan mo na ako, ano ba? Maaari ba? Tugon ni Nardo. Nagkibit balikat ang lalaki. Okay pare. Sabi mo eh. Kung yan ang ibig mo. Sambit ng lalaki. Tumalikod na ang lalaki. Lumakad na pabalik sa pinanggalingan. Sandali pang nasundan ng tingin ni Nardo ang lalaki. At muli ay naiwan si Nardo sa kanyang problema. Subalit, parang may bato-balaning humihigop sa kanya. Kung kaya't napahakbang siyang palapit sa barandilya ng tulay Ayala. Napatunghay siya sa malabo at may katulinan na agos ng ilog Pasig ng maulang buwan na yun ng Agosto.
Naisip niya, naroroon ang lunas sa kanyang problema. Ang kawalang halaga ng buhay. Ang kapahamakan ni Edna. At ang mga guguguling. Ang kawalang halaga ng buhay. Ang kapahamakan ni Edna. At ang mga guguguling kakambal ng gayong kapahamakan. At ang matagal ng pagtitiis ni Martha upang malampasan nila ang lahat ng karukaang dinaranas. Ngunit may biglang umagaw sa maitim na binabalak ni Nardo. Biglang may pumukaw sa kanyang iniisip. Sapagkat mula sa malayo-layo pa, ay tangay-tangay ng matuling agos ang isang tao. Kumakawag ang dalawang kamay nito. Lulubog, lilitaw ang ulo sa ilog. At sa bawat paglitaw, ay sumisigaw ito. Saklolo! 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 Lumingalinga si Nardo. At walang ibang tao sa tulay na yun. Siya lamang. At ang taong iyon na parang nalulunod na sa ilog. At bago makapag-isip ng kung ano man si Nardo, ay nakalundag na siya sa ilog upang iligtas ang tao na yun. Hindi naging mahirap sa kanya na makarating sila. Hindi naging mahirap kay Nardo na makarating sila sa ilang baitang ng hagdan na nakapuwang sa mahabang sementadong gilid ng ilog Pasig. At habang nililigtas ni Nardo ang lalaki, nang tingnan niya ito, ikaw na pala yan? Paano nangyari? Paano nangyaring natangay ka ng agos? Bungad ni Nardo. Humihingal-hingal pa ito mula sa pagligtas sa lalaki. At hindi makapaniwala si Nardo na ang lalaking iniligtas niya ay yung lalaking katabi niya sa pagluhod kanina. Pare, tinitingnan ko lamang kung hindi ka makakalabas sa sarili mong problema. Tugon ng lalaki. Nang ngayon lamang niya nakitang ngumiti. Pare, hindi mo talagang nais na mamatay na at hindi ka talagang daig ng iyong problema. Dagdag pa ng lalaki. Sino ka ba? Ano bang pangalan mo? Sunod-sunod na tanong ni Nardo. Pare, ako nga pala. Si Miguel. Miguel? Oo, ako si Miguel. Pagtutuwid ng lalaki. At maalala ko pala. Umuwi ka na ng bahay ninyo. At marami kang hindi mo sukat akalain. At magpapasalamat ka. At higit lahat, sa kanya, sambit pa ng lalaki. Tumindig ang lalaki mula sa pagkakaupo nila sa sementadong hagdan na dumidila sa ilog. At tumutulo pa rin ito sa basa. Sinalat ng lalaki ang nakaumbok sa likurang bahagi ng kanyang pantalon. At inilabas ang isang munting aklat na nababalot pabuti ng isang cellophane. At inilabas ang isang munting aklat na nababalot ng mabuti ng isang cellophane. Natigmak ba, pare? Tanong ni Nardo. Hindi, pare.
regalo ko ito sa iyo. Sambit ni Miguel. Pare, may talata riyan na sinulungguhit. May talata riyan na sinulungguhitan ko. Basahin mo, ha? Basahin mo, pare. Ha? Paano? Aalis na ako. Biglang sambit ni Miguel. Pare, marami pa sana akong ibig sabihin sa iyo, eh. Ngunit, hindi ko malaman kung paano ko sasabihin. Sambit pa ni Nardo. Basta pare, sabihin mo lamang. Kahit sa papanong paraan na alam mo, basta't sabihin mo. At kahit hindi mo sa akin sabihin, basta't sabihin mo. Sambit pa ni Miguel. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Nardo habang papaalis si Miguel. Mahaba ang naiwang basang bakas ng mga paa sa sementadong Mahaba ang naiwang basang bakas ng mga paa. Mahaba ang naiwang basang bakas ng mga paa sa sementadong liston sa gilid ng ilog Pasig. At nang makauwi sa bahay si Nardo, ay sinalubong agad siya ng yakap ni Marta na kanyang asawa. Nakatawang lumuluha si Marta. Agad ibinalita ni Marta. Naligtas na si Edna mula sa kapahamakan. Ayon sa doktor, ay parang isang milagro ang nangyari. Bukod pa riyan, sumulpot daw ang binatang nakasagasa kay Edna, kasama ang ama nito, at ang isang matandang lalaki na isang kilalang negosyante. At sila ay nangakong sinasagot nila ang lahat ng magugugol kay Edna. Hanggang sa lubusang gumaling si Edna, ay sasagutin daw nila. At nang malaman nila na kaya ka wala, ay naghahagilap ka ng iyong trabaho. Patuloy pa ni Marta. At nung tinanong kanila kung nasaan ka, ang sinabi ko'y naghahagilap ka ng iyong mapapasukang trabaho. Patuloy pa ni Marta. Patuloy pa ni Marta. Tungkol daw riyan, ay huwag ka na mag-alala sapagkat magkakaroon ka na raw ng trabaho. At iyon ay sa kanilang opisina. Sambit pa ni Marta. Dagdag pa ni Marta habang sinasabi kay Nardo ang magagandang balita. Hindi nakapagsalita si Nardo sa kanyang mga narinig. Nagunita niya ang sinabi sa kanya ni Miguel. Pare, muwi ka na at marami kang hindi mo sukat akalain at magpapasalamat ka. Lalong-lalo na sa kanya. Nagunita ni Nardo ang mga sinabi ni Miguel. Naalala rin ni Nardo ang aklat na inihandog sa kanya ni Miguel. Kinuha niya yun at hinanap ang mga talatang may salungguhit. Natagpuan naman ni Nardo at saka binasa. Tandaan ninyo, makikita niyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay namamanhik manahog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap.
hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ganon din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. At sa kabila po ng pagpapahinga po natin ng matagal-tagal, ay patuloy pa rin po ang inyong suporta. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Hads dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Diet. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant dyan po sa may Bocandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na Boss Rudy Daboy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa
Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo boss. Kay Boss Roel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jaino din. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Jaino din, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo boss. Maraming salamat po at ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay boss, shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo at sana po yung maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon boss, shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Roel Verano, shoutout po. Daghang salamat boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Barangay Banban, Calinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niya mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa,
Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family. At sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.